Magandang araw na muli mga boss. Ito yung may problema dati na nagkaroon ng tagas dito sa fuel filter niya. Dahil gabi na noon, ginawan ko ng paraan para hindi siya tumagas. Para maiuwi ng customer itong sasakyan niya. After 6 months, dahil wala naman doon naging problema, hindi na nagkaroon ng leak mula nung ginawa ko, ibinalik na ngayon ni customer para palitan ko na ng bagong fuel filter. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo at ginagamit yung pang negosyo, kayo na magpalit ng fuel filter. Mas maganda sa ilalim nyo padaanin yung pagtanggal ng fuel filter. Tanggalin nyo lang yung socket para sensor niyan, tapos gumamit kayo ng fuel filter rinse. Luwagan nyo na itong fuel filter nya. Dito yung pinakamabilis na paraan mga boss para mabilis yung matanggal itong fuel filter nyo pag gusto nyo palitan. Dahil pag naluwagan nyo na yan, gamit ang fuel filter rinse nyo, pwede nyo na yung kamayin para matanggal nyo ng tuluyan itong fuel filter. O diba, tanggal ko na siya. Napakadali lang yan mga boss kung ganito yung sasakyan nyo. Kayo na gumawa. Hindi pa kayo mapapagastos ng malaki. Pag natanggal nyo na yung dati niyang laman dito sa fuel filter na luma, gamit ka ng Yabi tubo mga boss, luwagan mo yung sensor niya dito sa fuel filter. Kailangan mong tanggalin yan mga boss dahil hindi yan kasama sa bibilhin mo dito sa bagong fuel filter. Kaya pag natanggal mo na itong sensor niya dito sa lumang fuel filter, kung mapapansin nyo mga boss, yung o-ring niya dito sa sensor mga boss, dinoble ko yung o-ring niyan dahil nga sa gabi na at walang mabiling pyesa. Kaya yun na lang yung paraan para maiuwi ni customer itong sasakyan niya dahil nga tumatagas dito sa o-ring niya dito sa fuel filter. Kaya ginawan ko ng paraan. O ito na ngayon yung bagong o-ring, nilagay ko na dito sa sensor, tapos nilagay ko na itong sensor dito sa bagong fuel filter. Syempre naman mga boss, dahil bago na yung o-ring at bago na yung fuel filter, isang o-ring na lang ilalagay nyo dyan. Pag naipakapit nyo na yung sensor dito sa fuel filter nya, gamit ka ng Yabi tubo, higpitan mo ng maayos yan mga boss. Pang negosyo kasi itong sasakyan ni customer mga boss, kaya ngayon niya lang naibalik sa akin. Nakita niya naman daw, wala naman daw leak mula nung ginawa ko, kaya masyado siya nagtiwala. Ganun pa man, wala naman ako magagawa dahil yun ang tiwala niya eh. O, punasan ko na itong bagong fuel filter niya mga boss bago ko ilagay yan dito sa fuel pump niya. Siyempre tanggalin ko muna itong nakasealed na plastic dito sa ibabaw ng fuel filter. Tapos pwede ko nang ilagay yan sa dati niyang position dito sa fuel pump. Pag nilagay nyo na itong bagong fuel filter mga boss, pwedeng lagyan nyo muna yan ng diesel, punuin nyo bago nyo ilagay dito sa fuel pump niya. Pero sa nakita nyo, ang paglagay ko ng fuel filter is hindi ko siya nilagyan ng diesel. Pwede rin yun mga boss. At kung makikita nyo mga boss na ipakapit ko na itong fuel filter dito sa thread ng fuel pump niya, gagamit ka na ngayon dyan ng fuel filter rinse. Ito nga palang fuel filter rinse na ginagamit ko. Improvise ko lang yan mga boss. Ano yan eh, seat belt. Tapos nakita nyo naman, di ba, nilagyan ko ng handle. Syempre naman, para mapihit ko. Pwede nyo gayahin yan mga boss, madali lang yan. Para hindi na kayo mahirapan pag magpapalit kayo ng fuel filter kung ganito yung sasakyan nyo. Pwede yan sa panluwag, pwede rin yan sa panghigpit. Nakikita nyo naman eh, di ba? Madali ko lang siyang ginagamit. Kaysa naman dito sa ibabaw ng makina mo babaklasin itong fuel pump assembly mo. Di mahihirapan ka pa at tatagal pa. Samantalang kung ang gagawin mo, bunutin mo lang itong socket wire sensor niya dito sa fuel filter. Tapos umilalim ka lang gamit yung fuel filter rinse mo, madali mo lang matatanggal. At pag nailagay mo na itong bagong fuel filter dito sa fuel pump, wag mo kalimutang ilagay itong fuel filter sensor nya, yung socket wire, isaksak mo yan. At dahil walang laman na diesel itong fuel filter nang nilagay ko, bombahin mo lang dito sa ibabaw niya mga boss yung fuel pump, ipump mo lang yan. Hanggang sa maramdaman mo na tumitigas na itong fuel pump mo. Ibig sabihin nun, itong fuel filter mo is puno na ng diesel yan. Kapag yung pakiramdam mo is pinapump mo siya at medyo hirap ka na, ibig sabihin matigas na siya, pag dinidiin mo, means puno na ng diesel yan mga boss, pwede mo nang start itong makina. Kaya nga kung mapapansin yung mga boss sa mga video ko pag gumagawa ko ng ganito, hindi ko na yan binibleed, basta tumigas na itong fuel pump niya, ibig sabihin yan okay na yan, wala na yung hangin. Start ko na yan mga boss para makita nyo. Ang layunin ko kasi mga boss, gusto kong matuto kayo kaya pinasisimple ko itong paggawa. At madali nyong makatch up itong video. Yung bang wala nang mahabang pasakalye pa. O, start ko na mga boss ha. After nyo naman mapa-start itong makina mga boss, ang susunod yung gagawin, maging sigurista kayo. I-pump nyo ulit. Ulitin nyo siya mga boss para sigurado kayo na hindi siya napasukan ng hangin. Pag matigas pa rin yan, ibig sabihin good yung gawa nyo. Tapos check nyo sa ilalim ng fuel filter nyo kung meron siyang tagas, kung pwede nyo kapain dyan sa ibabaw, pwede rin. O diba, ganun lang. Tignan nyo, inuulit-ulit ko yung pag-pump. Ang problema kasi mga boss, pag nagkaroon ng leak dito sa fuel filter mo, pwedeng pag-start mo sa umaga, hard starting yan. O kaya pag nagpatay ka ng makina, hard starting siya. Ganun ang magiging symptoms niya. O kaya maaaring hindi na siya umandar pag napasukan na ng tuluyan ng hangin itong fuel filter mo.
Kaya napaka-importante na matuto ka dapat mag-leak test after mo gumawa or magpalit ng fuel filter. At syempre naman, isa sa gagawin mo, observe mo itong makina kung hindi siya magkakaroon ng palya. Kaya mo lang siyang umaandar kahit na 5 minutes lang. At kung sa palagay mo, good yung gawa mo, o patayin mo itong makina. Tapos, start mo siya ulit. Dapat pag i-start mo yan, one click. O diba, one click siya. Yun ang palatandaan na okay yung pagkakagawa mo. O patayin ko ulit itong makina mga boss. Tapos start ko yan ulit. O diba? One click pa rin eh. Ulitin ko pa. Baka sabihin lang mali pa rin yung pagkakagawa ko eh. O start ulit. O diba? One click talaga eh. Sinadya akong paulit-ulitin yan mga boss para matuto kayo ng husto. Tandaan nyo, walang daya itong video. Walang cut yan. Muli maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!